gravel season is almost over. Nakailang gravel races na tayo at gravel event this year. We've done the Unrestricted Nueva Ecija, the March edition of the Ultra Gravel Challenge, the Overland Gravel, at itong July, yung Ultra Gravel uli. So marami tayong mga races na atinan. Pero meron pa rin mga races na paparating, like the most awaited Gravelton 2024 edition. At syempre, yung Ultra Gravel pa rin. Now, bakit ko sinasabi itong mga bagay na to? On those races na mga nakaraan, at kahit last year, lagi akong gumagamit ng hydration backpack. For me kasi, personal preference ko na naka-hydration backpack kesa sa mga off-road, bumubunot ka pa ng bote, which kung minsan, delikado. Mas convenient kapag ka naka-hydration backpack ka. Meron ako mga nagagamit na hydration backpack, the Camelback Chase and the Uswe. Now, isi-share ko sa inyo yung difference ng dalawa. Baka sakali naghahanap din kayo ng mga hydration pack. Okay guys, andito na tayo sa bahay, and as promised, isi-share ko po sa inyo yung dalawa sa mga hydration backpack na ginagamit ko or nagamit ko na sa ilang mga gravel events, gravel races at gravel adventure. Itong mga hydration backpack na to, lagi natin itong nakikita sa ilang mga gravel events abroad, kahit dito sa atin sa Pilipinas. Ito yung mga kilalang mga hydration backpack, the Camelback Chase and then the Uswe. Hindi lang sa mga gravel races and gravel adventures nakikita ito. Ginagamit din ito sa mga cross-country mountain biking at saka sa mga iba pang different endurance races or cycling events. This is going to be an honest review. Unang-una, yung Camelback Chase, binigay nila sa akin to, pero bahala na ako kung anong gusto kong sabihin about their products. At syempre, itong Uswe naman na to, binili ko to with my own money, ginamit ko siya. Actually, nauna siya na nagamit ko bago ako magkaroon ng Camelback Chase. So, ito na mga kapadyak, share ko sa inyo ang differences, kung ano yung advantages ng bawat isa dun sa isa, kung ano yung mga disadvantages, para makapamili kayo kung alin yung bagay na products para sa style ng inyong riding. Okay guys, unahin na natin si Uswe Outlander. Ang ganda ng color nitong Uswe Outlander na to. Actually, this is my second Uswe. Ang first Uswe ko is the Outlander Pro, yung color white. And then I got this one kasi it has another compartment. Ito. So, just to give you an idea, this is a 3-liter pack, pero yung kanyang bladder is 2 liters. Yan. Ito yung bladder niya. Tapos, kaya ko siya nagustuhan because of the additional compartment. Dahil nga ang downside nung Outlander Pro na color white, yes, it is aero kasi wala siya nitong additional compartment, which I find it very useful kasi you can put your other things here, you can put your tools, your additional nutrition, at ilan pang mga bagay na ginagamit natin sa mga adventures. Tapos, one more thing, pwede ka rin mag-ipit dito as long as hindi siya, you can put something here na pwede mong ipasok dito sa loob. For example, you can put your sleepers here. Subukan natin. Basta you just put it snug and tightly. Yan. Pwede mo siyang ilagay dito. So, dalawang sleepers pwede. Or other things like jackets, pwede mo siyang isabit dyan. So, yun. Ngayon, kung you're on a short ride lang naman, 100 kilometers, you think you don't need this compartment, ang maganda sa kanya, you can detach this and then you will save some weight. Now, ang maganda rin dito, very breathable siya, magaang yung kanyang material, pero comparing it with the Camelback Chase, mas magaang pa rin yung material ng Camelback Chase. Hindi ko siya natimbang, no, pero sa pakiramdam ko lang. Ngayon, ang maganda rin dito sa Uswe is yung kanyang attachment, very straightforward. Napakasimple lang niyang ikabit. All you have to do is put this together and ayun, nakakabit na siya. So, madali siyang ikabit, madali siyang tanggalin. And then, ang maganda rito, pwede kang bumili, you can change this for a magnetic type. Yan. So, pinalitan ko siya para magkaroon ng magnet. O nga pala, nabili ko ito nung nagkaroon ng bike demo day sa may UP. Hindi itong nakaraan, no? Yung nakaraan pa.
I got this about siguro 50% discount sa Moto World. Yun, again, this is 3 liters pack kasama ito. So, pero yung kanyang bladder is 2 liters. Yan. Ngayon, with regards dun sa kanyang tip, yung sa nozzle niya, maganda siyang gamitin. Okay? Siyempre, personalized naman ito. Yung sinusubo natin ito, madali lang siya. Ang gagawin nyo lang, you bite here at masisip-sip nyo na. You can also lock this. Yan, para kung nagta-travel kayo, merong lang laman na hydration fuel nyo yan, madiinan man siya sa loob ng bag, hindi siya tatapon. So, madali lang naman siyang i-lock tsaka i-unlock. Tapos, ang maganda rito sa Uzwe, ang gusto ko sa kanya, pag ina-attach ko siya, medyo hinabaan ko kasi ito pero pwede mo pa rin siyang putulin. And it's up to you, no? Ang maganda kasi sa kanya, kapag ka mahaba, pwede mong i-share. Kapag ka kasi maiksi, hindi siya magandang tignan pagka merong nangailangan ng hydration. Pero wala naman sigurong gagawa nun, comedy lang naman yon. Now, again, you can buy this additional attachment na magagamit mo siya for your GoPro. So, ginamit ko nga pala ito nung nag-ride ako ng Naga to Bicol. And okay naman siya for 180 km ride at hindi naman siya race. Pero honestly speaking, hindi siya ganun ka-komportable. Ang kagandahan lang dito, you have this option, no? Tatanggalin mo to, itong isang strap. Ito yung gagamitin mong strap. So, pagka inalis mo to, tapos alisin mo to, kakabit mo siya. Pag naikabit mo na yan, dito mo ilalagay yung GoPro. Di ko na mapakita, no? Pero, yan, ginamit ko siya nung nag-Bicol ride ako. Naga to Cagsawaruwen, back to Naga. Pero yun nga, para sa akin, no, hindi ko siya nagustuhan kasi medyo mainit siya. Pero hindi ko pa rin siya inaalis dito kasi at least I have an option kung sakali na gagamitin ko to for an adventure ride and I want to have some other point of view na magagamit ko siya with my GoPro. Andito lang siya, pwede ko siyang gamitin. Another thing, meron din akong nabili na pouch na pwede mo siyang ikabit dito. Binenta ko na rin yun Isinama ko dun sa Uzwe Outlander Pro na color white. So, meron din akong nabiling attachment nun na pwede mong paglagyan ng mobile phone at additional compartment. Nilalagay siya rito, pwede mo siyang ilagay dito sa gilid. It's up to you kung saan mo siya gustong ilagay. So, papakita ko pa sa inyo ang loob nito. So, yan, diretso na siya. Dito mo lalagay yung hydration mo. Ilagay natin, no? Kita ko lang sa inyo. Tapos, you strap this para hindi siya gagalaw. And then, papasok mo siya rito. Yan. So, kung nakapasok na siya, papasok mo siya uli dito. So, you can, pwede mo siyang i-magnet. So, ganyan siya. Yan. O, maganda rito, yun nga, magnetic siya. Madali siyang tanggalin at ikabit. Okay? Pero, meron din ganyang option si Camelback Chase. So, meron din akong nabili sa Shopee, sa Camelback Philippines, ng ganun ding options na pwede mong ikabit yung magnet. Pero, since ang ginawa ko nga dito sa aking Camelback Chase, ayoko kasi siya ng mahaba. I find it hindi siya ganun ka-okay gamitin kapag ka mahaba yung hose mo sa Camelback Chase. So, ang ginawa ko dito sa Camelback Chase, iniklian ko lang yung pinaka-hose niya. Yan. Maiksi lang siya. Okay. Sa Camelback Chase is about, siguro mga 2 to 3 liters ito, compartment na to. Pero, ang downside niya, 1.5 liters lang ang pwede mong ilagay na liquid or hydration mo. Ang maganda naman sa kanya, mas madali yung accessibility ng paglalagay ng tubig dito. Unlike doon sa Uzwe, mas mabilis ito. Kasi sa Uzwe, ang gagawin mo, you have to remove this. Papakita ko sa inyo. Aalisin mo pa to. Okay? Tapos ganyan. Yan. So, medyo I find it mas madaling gamitin with regards to refilling water or hydration si Camelback. So, yun ang isa sa downside naman ni Uzwe. Pero parehas lang naman din sila na safe yung mga hydration mo. Si Camelback, madali lang.
It's like opening up a water bottle. Ganun lang, kadali. Pero yun nga, the Uswe, 2 liters ang kasama. Ito naman, 1.5. Ang advantage naman ni Camelback Chase, marami siyang compartment. Although mayroong additional compartment, si Uswe, na kagaya nito, dahil this is the Outlander Pro 3 yata or 2, di ako nagkakamali, no? Limot ko na kasi kung anong model. I-search nyo na lang, hindi ko na kasi makita, pero most likely Outlander 2 yata o 3. So yun, meron kang compartment na additional, pwede mong i-detach, pwede mong ibalik. Pero si Uswe, yan, kasama na siya dun sa bag mismo. So you have a compartment here na pwede mong lagyan ng iyong mga nutrition or other tools. Tapos you also have a zipper compartment here na kung saan pwede mong lagyan ng iyong wallet, money, anything na valuable, pwede mo ilagay dito. Or you can also use this na mas maliit na safest lalagyan. Pwede mo lagyan ng coins, cash, etc. Tsaka susi ng sasakyan kung nagra-ride ka na may dala kang sasakyan. Tapos yun nga, you have the compartment here. Meron siya kasing easy access compartment dito. Bukod dun sa ilang mga bagay na gusto mong madaling makuha, pwede mong ilagay dito. Extra bottle, extra food. Yan, ito maganda sa kanya. And then you have also the compartment of the bladder dito naman. So ang paglalagay naman ng bladder niya is you're going to place it here. Tapos wala na siyang strap. Ang gagawin mo lang is ilalagay mo lang siyang ganito. Yan, diretso na siya. And then ang maganda rito, hindi mo siya ilulusot. You can unbutton this. Tapos balik mo lang. Tapos zipper, ayun na. So lulusot mo lang siya dito. Then sabi ko nga, you have the option to put a magnet. No, meron akong magnet, hanapin ko, papakita ko sa inyo, no. Hindi ko alam kung saan ko na ilagay. Dito ko siya nilalagay. So yan, nakaganito siya, no. Pero since iniklian ko na nga siya, mas okay siya na dito. Kung minsan isa lang kinakabit ko Ayan, hindi ko na siya kinakabit na dalawa. Mas mahirap siyang tanggalin, pero kapag nasanay ka na, madali na rin naman. At since maikli lang naman siya, kung minsan kahit iwanan mo siya na nagra-ride ka, okay lang. Pero if you want it to be secure, kabit mo lang ito, kahit isa lang, or kung gusto mo dalawa, pwede naman. Now, comparing it with the Uswe, ayan, yung strap nito, kailangan mo siyang i-fix or ayusing mabuti, no? Ang nagiging downside naman ito, kapag laspag ka na, medyo nawawala siya sa lugar, ayusin mo lang siya habang nagra-ride, no? Medyo napapaling siya ng konti. Pero you have to be mindful about this, kaya ayusin mo lang siya para pagka nagra-ride ka, lagi siyang nakaayos sa katawan mo. At ang kagandahan naman sa kanila, parehas naman silang nakalagay sa bandang itaas ng likod mo. Di naman sila nagsasag at hindi naman sila bumababa. Kahit na mas okay yung attachment or yung lock ni Uswe, okay pa rin naman, very decent pa rin naman yung mga strap and lock ni Camelback Chase. Ang okay din sa kanilang dalawa, no, pareha silang yung adjustability nila, okay din naman pareho. Pero mas mabilis mag-adjust kay Uswe kumpara kay Camelback Chase. Now, ang isang nagugustuhan ko sa Camelback Chase kumpara kay Uswe, oo nga, maganda yung design ni Uswe, at sabi ng iba, let's say mas aero nga si Uswe, pero ang maganda naman kay Camelback Chase is the compartment at front. Itong mga compartment nito, gamit na gamit ko siya dun sa mga gravel races and gravel events. Kasi yung mobile phone ko, nandito lang siya. Anytime there's an important message, mas madali ko siyang nadidinig at mas madali kong na-access ang aking mobile phone. Ang maganda rin dito sa Camelback Chase is marami siyang compartment na easy access. Pwede mong makuha yung mga gels mo. Normally, ang ginagawa ko rito para magkaroon kayo ng idea, dito naglalagay ako ng 2 gel with caffeine. Dito naglalagay ako ng 2 gel without caffeine. Ito, usually, nilalagyan ko siya ng mga bakante o mga basura na nagamit kong gel. Dito ko siya nilalagay. Unlike kay Uswe, you have to buy another compartment para dito. Pero yung compartment na yon, mobile phone lang yung
mailalagay mo. Yun ang nakikita kong magandang advantage kay Camelback Chase kumpara kay Uswe. Ngayon, yung hose naman ni Camelback Chase, meron din siyang lock. Yan. Pwede mo rin siyang ilock para kung sakali na magta-travel ka, lalagay mo sa loob ng bag, kahit madiinan siya, hindi tatapon yung tubig niya. Okay din naman yung pag-inom dito, madali lang din naman. Same experience, parehas din naman na makakainom ka ng maayos. Wala naman akong nagiging problema sa kanilang dalawa. So ang mangyayari mga kapadyak, kung pag-uusapan naman is breathability, I find it mas komportable ako na ginagamit si Camelback Chase kaysa kay Uswe. Kasi mas maganda yung material niya dun sa strap kumpara kay Uswe. Yan. Medyo I find it hindi ganun ako komportabling gamitin si Uswe. Hindi dahil sa binigay sa akin to, no? It's up to me naman kung ano yung gusto kong gamitin, pero I find it pagka magde-decide na ako, mas pinipili ko si Camelback Chase dahil unang-una doon sa mga compartment niya sa harapan. Now, it's up to you, no? Di ko naman ibibenta itong aking Uswe na to. Anytime na gusto ko siyang gamitin, pwede ko pa rin siyang gamitin. Pero sa ngayon, mas lagi kong ginagamit si Camelback Chase. Okay guys, that's our video for today. Shinare ko lang sa inyo yung differences ng Camelback Chase at saka yung Uswe. Alin sa dalawa, it's up to you, personal preference na lang. Sana po yung mga details na na-share ko sa inyo makatulong sa paghahanap nyo kung alin yung bagay na hydration backpack sa style ng inyong mga riding. Kung meron pa ako nakalimutan at meron kayong gustong i-share, ibang klaseng hydration backpack, bukod dito sa dalawa na nagamit nyo na ma-endorse nyo, comment down below. Kung meron kayong tanong, comment kayo, binabasa po natin yan. If you like this content, please give it a thumbs up. At kung di pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe on my YouTube channel. Ride safe, eat healthy. God bless you all. This is The Cycling Chef.